Good morning, brothers and sisters! Kumusta po kayo? Kumusta po ang pagpasok ng Lenten season sa bawat isa? Today is the first Sunday of Lent, and the Gospel talks about the temptations of Jesus. Napakaganda po ng Gospel ngayong araw na ito dahil lahat po tayo ay makakarelate bilang tao. As we all know, our Gospel today talks about Jesus being led by the Spirit into the desert, fasted for 40 days, and was tempted by the devil multiple times. But despite of him being physically weak, he was able to overcome these temptations using God's words. Two questions that came into my mind while reflecting on our gospel today. First question is this: what do you do when you are tempted or struggling? O ano ang ginagawa mo tuwing ikay natutukso? O ano ang ginagawa mo tuwing ikay nahihirapang makatakas sa tukso? Alam niyo po, nasaksihan natin in our gospel today yung human side ni Jesus. Siya ay naging mahina, siya ay naging mag-isa, siya ay napagod, siya ay nagutom. And we can all relate to this, brothers and sisters. Tama po ba? Tuwing tayo ay pagod, tuwing tayo nangihina, tuwing tayo mag-isa, doon din yung mga pagkakataon na nagiging malakas ang temptation sa atin ng ating kalaban. Hindi naman po nagbago ang tactics ng devil or ng ating kalaban. The devil attacks us when we are weak. At sa mga pagkakataon po na ito, madalas, we take shortcuts and we compromise. Kaya nga po doon sa sitwasyon ni Jesus in our gospel today, nung siya ay tinetempt or tinutukso ng demonyo, siya po ay nag-o-offer kay Jesus ng mga quick fixes or panandaliang kaginhawaan. Sinabi niya that He can turn stone into bread. At sinabi niya rin that He will give Him all the powers to all kingdoms of the world. At tinetest niya rin ang pagiging Diyos ni Jesus. Siya po ay pinapatalon mula sa templo. Brothers and sisters, all of us, everybody faces temptations. Simula sa maliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaki. Alam niyo po, all of us faces temptations. Everybody faces temptations. Simula sa pinakamaliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaki. Alam niyo po, ako po ay isang tatay at meron po akong anak na magpo 4 years old. At talaga nga naman pong nakakatempt at nakakatukso. Tuwing bubuksan ko ang aming refrigerator ngayong Lenten season, ako po ay nakakakita ng mga candies or ng mga cupcakes ng aking anak. At isa po sa fina-fast naming mag-asawa ay ang mga dessert o mga sweets. At talaga nga naman pong nakakatukso. Sa isang banda po, natetest din po ang aking patience o ang aking pasensya. Natutukso rin po ako na tumaas ang aking boses. Dahil nahuhuli ko po ang sarili ko na tuwing ako'y pagod at makulit ang aking anak at hindi sumusunod sa aking mga utos, nahuhuli ko po yung sarili ko na tumataas ang aking boses. True enough, brothers and sisters, temptations are real. Totoo po ito na nangyayari sa ating buhay. Ang pangalawang tanong ko po para sa ating lahat ay ito: how do you fight back? Paano po tayo lumalaban sa mga tukso? How do we fight back with these temptations in front of us? Nung tinetempo ng demonyo si Jesus, wala pong ibang ginawa si Jesus kundi gamitin ang salita ng Diyos. Jesus used God's words. He used the scriptures. Ang tanong po, tayo po ba? Do we turn to prayer? Do we turn to God? Do we turn to His promises to us tuwing tayo natutukso? Sana po ito po ang ating ginagawa. Maganda po na mapagnilayan natin ito ngayong Lenten season. When we are faced with these temptations, let's turn to prayer, brothers and sisters. Let's turn to God and His promises. Simple lang naman po ang mensahe ng ating gospel ngayong first Sunday of Lent. When we stay connected to God, we can overcome. Brothers and sisters, let's stay strong this Lenten season because this is the best time to train spiritually. Let's keep our eyes fixed on Jesus.